Eto pala ang sikreto para hindi bumagsak yung pagkakabilog ng ating butchi. Napakasarap nito at konting sangkap lang din ang magagamit natin dito. Tara, samahan niyo akong magluto. Kailangan lang natin dito ng 1/3 cup ng tubig at 3 kutsara ng white sugar. Halu-haluin lang natin hanggang sa tuluyan ng matunaw yung ating asukal. At kapag natunaw na, maglalagay tayo dito ng 1 cup ng glutinous rice flour. Ito yung giniling na malagkit. Haluin lang natin ito gamit ang ating kamay hanggang sa makapag-form na tayo ng parang dough. Para naman sa ating filling, maghihiwa lang tayo dito ng cheese. Quick melted cheese pala itong gamit ko, pero pwede naman kayong gumamit ng ordinary lang na cheese. I-cut lang natin ito into cubes, depende na rin sa laki na gusto natin. Ayan, iset aside lang muna natin ito. Kakailanganin din natin dito ng sesame seed at konting tubig. Gagamit lang ako dito ng pang-scoop na 1 tablespoon para pantay-pantay lahat yung sukat ng ating magagawa. I-flatten lang natin ito sa ating palad para sa palaman natin na cheese. Dito pala sa ating dough mga mare, nagdagdag pala ako dito ng 1 tablespoon ng tubig. Depende po kasi yan sa gamit ninyong giniling kung malakas siyang sumipsip ng tubig. Ayan, kapag na-form na natin siya ng pabilog, idip lang natin dito sa tubig natin. Then, i-coat lang natin dito sa ating sesame seed. Ang purpose po ng tubig ay para dumikit yung ating sesame seed. Ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa maubos na natin lahat yung ating dough. At para mas kumapit pa yung ating sesame seed, ay binibilog ko to ulit. O diba mga mare, kapit na kapit? Ayan, balit naka 12 pieces tayo lahat ng nagawa sa 1 cup lang ng glutinous rice flour. Nagpainit na rin ako ng mantika, medyo damihan lang natin para maganda yung pagkakaluto ng ating butchi. Hindi pa masyadong mainit yung mantika ko dito pero naglagay na ako para hindi mabigla yung ating cheese. Ayan, kapag nagkulay brown na siya at maganda na yung pagkakabilog niya, or medyo lumulutang na sila, ibig sabihin ay pwede na ito. Hanguin na natin, then i-drain lang natin para matanggal yung excess oil. I-try nyo na rin ito mga mare, napakasarap at napakadali lang din niyang gawin. At kung marami naman kayo sa pamilya ninyong kakain, pwede namang doblehin nyo na lang yung ating mga ingredients. Siyempre, pwede nyo rin itong pagkakitaan para sa mga business-minded dyan. Tikman na natin ang ating cheesy butchi. At kung nagustuhan ninyo ang ating merienda recipe ngayon, pwede pong pa-like and share din, mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para ma-shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video. Shoutout sa ating mga masisipag na OFW at sa ating followers and non-followers. Maraming salamat po sa inyong lahat.